sa lumang kubo ng isang anak mayaman. Pero iniwan niya ako after 5 years na kilala ko ang tatay niya. Akala ko ay bimbang din ang gusto, iyon pala ay may malaking lihim na nakatago. Dear A.T. Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Isa ako sa masusugid mong taga-subaybay. Pakitago na lang ako sa pangalang Christine. 50 years old na ako ngayon. Pero ang kwento ko ay sisimulan ko noong 19 years old pa lang ako. Noon ako ang tipikal na dalagang probinsyana, apo ng magsasaka, namatay ang ina ko sa pagsilang sa akin, at ang ama ko naman ay hindi nakilala nila lolo sa lupain ni Don Arturo dito sa Ilocos, ang isa sa pinakamayamang hasyendero. Nakikisaka si lolo. Maganda raw ako, simpleng ganda. Pero sa mundong to, ang ganda ng isang mahirap, para lang hamog na madaling mawala pag tinamaan ng araw. Hanggang sa makilala ko si Vincent, ang Manila boy na bakasyonista, at ang nag-iisang anak ni Don Arturo. Mayaman, gwapo, matikas. Lahat ng katangian na hindi ko inakalang papansin sa isang tulad ko. Akala ko, kwento lang yun sa mga nobela o teleserye, yung tipong magmamahala ng dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Pero nangyari sa akin. Nagsimula ang lahat sa mga tinginan sa bukid habang naghahatid ako ng tanghalian ni lolo at siya naman ay tinitingnan ang mga trabahador. Sa mga palihim ng ngiti ang puso ko ay lihim ng umiibig kay Vincent. Tapos, yung pagpapalusot niya na dumaan sa aming kubo para lang makita ako ay tunay na nagpapakilig sa akin. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit mo, pero pakiramdam ko, ikaw na ang mundo ko, Arlene. Hindi ako makatulog, ikaw palagi ang nasa isip ko. Mahal na mahal kita, Arlene, kahit kailan lang tayo nagkakilala. Ang bawat pangako ni Vincent parang bulaklak na sumisibol sa tigang na lupa ng buhay ko. Mahal kita, Arlene. Mga mabulaklak na salitang lalong nagpaalab ng pagmamahal ko kay Vincent. Kaya makaraan lang ang ilang linggo niyang panunuyo, ay tuluyan ko siyang tinanggap sa buhay ko. Ang buong akala ko'y totoo ang pagmamahal ni Vincent. Kaya isang hapon, malapit nang lumubog ang araw ay palihim akong tumakas kay lolo at lola upang makipagkita sa lumang kubong pahingahan sa palayan kay Vincent. Kahit takot at puno ng kaba, ay napakasaya ko nang inabutan ko siya sa aming tagpuan. Arlene, mahal ko, buti nakarating ka. Oo, mahal ko, tumakas lang ako. Sabi ko makikipagkwentuhan lang ako sa kaibigan kong kapitbahay. Nagyakap kami kasabay ng papalubog ng araw. Hinila ako ni Vincent papasok sa kubo. Napakainit niya at agad na niyakap ako at siniil ng maalab na halik. Siya ang una kong halik, kaya sinabayan ko na lang siya. Inihiga niya ako sa malamig na sahig na kawayan sa kubo. Masakit sa likod pero baliwala. Tuluyan na akong nahulog sa napakainit niyang pagmamahal. Sumabay sa huni ng kuliglig at palakang bukid ang aming mga ungol ni Vincent. Mahal ko, Arlene, hindi ko na kaya, gusto kong maangkin ka. Nakikiusap si Vincent habang nakatitig sa akin. Mahal, natatakot ako. Baka magaya ako sa nanay kong binuntis lang at iniwan. Sabi ko kay Vincent dahil takot akong iwan niya. Mahal na mahal kita, Arlene. Hindi ako kagaya ng sinumang lalaki. Sige, mahal ko, at tuluyan ko nang ibinigay ang pagkabirhen ko sa kanya. Kahit masakit ay aaminin ko na naging napakasaya ko sa nangyari sa amin ni Vincent. Pagkatapos ang mainit na tagpo, ay sabay kaming umuwi at naghiwalay sa malaking daan dahil sa magkaiba na ang aming direksyon. Ilang ulit pang nangyari ang aming pagtatagpo. At paglipas pa ng 2 linggo ng relasyon namin, ay nagpaalam sa akin si Vincent na babalik ng Maynila. Babalik din naman agad paglipas ng 2 buwan. Sobrang lungkot ko nang umalis ang aking unang pag-ibig, pero naniwala naman ako na babalik siya sa paglipas ng 2 buwan. Ngunit bago pa ang 2 buwan, ay hindi ko inakala na magbubuntis ako. Noong una, akala ng mga lola ay nagkasakit ako at namamatanda. Kaya pinatingnan ako sa albularyo at nalamang buntis pala ako. Nagalit sina lolo at lola, pero sa huli ay naiyak na lang din sila, lalo na ng malamang anak ni Don Arturo. Pagkalipas ng 2 buwan ay totoong nagbalik si Vincent. Tumalo ng puso ko sa tuwa nang makita ko si Vincent habang naghahatid ako ng tanghalian ni lolo. Saglit kaming nag-usap para sa pagkikitang muli sa kubo bago dumilim. Miss na miss kita, Arlene, mahal ko. Nagmamadali siya at agad akong inangkin ng buong pagkasabik. Mahal mo ba talaga ako, Vincent? Tanong ko sa kanya habang yakap siya ng mahigpit. Oo naman, mahal ko, kaya nga ako nagbalik, diba, kahit ayaw ni Papa na nandito ako. Buntis ako, Vincent. Biglang siyang napabangon dahil sa sinabi ko at medyo naitulak pa ako. Sigurado ka bang akin yung batang yan, pasigaw na sabi niya sa akin. Malay ko ba kung may iba? Napansin kong maraming binatang magsasaka ang humahanga sa'yo.
Sa galit ko ay nasampal at namura ko siya. Birhen mo akong nakuha, Vincent. Ikaw lang din ang una kong nobyo, bakit mo ako pinagdududahan? Naiiyak ko pang sabi sa kanya. Pero hindi na siya nakinig pa agad, itong halos patakbo pang umalis. Hindi man lang nito inisip na wala akong kasabay palabas sa malaking daan kahit alas 8 na ng gabi na dadaan pa sa malawak na bukirin. Tuluyan ko na ding inamin kina Lolo na hindi ako papanagutan ni Vincent. Walang nagawa ang dalawang matanda kundi ang umiyak. Sa paglipas ng mga buwan tuluyang lumaki ang aking tiyan. Pinag-usapan ako ng lahat, hinamak maging ang aking namatay ng ina at ang aking matanda ng mga lolo at lola. Mabilis lumipas ang mga buwan at tuluyan ko nang isinilang ang anak ko na isang lalaki. Mag-isa kong itinaguyod ang anak ko. Nagtinda ako ng mga aning gulay ng mga magsasaka at ni Lolo. Pumapasok din akong labandera para may maibili ng mga pangangailangan ng anak ko. Maraming lalaki pa din ang nanligaw kahit may anak na ako, pero mas pansin ko na wala silang respeto sa akin. Iniisip nilang dahil may anak na ako ay segunda mano na ako. Muntik na din akong naging asawa ng naging amo ko sa paglalaba, pero nang manlaban ako at mabuko, ay ako dahil sinabi ng lalaki na ako ang sa lumang kubo ng isang anak mayaman. Pero iniwan niya ako after 5 years na kilala ko ang tatay niya dahil gawain ko ang magpalipas. Kaya sa lahat ng sakripisyo ko, anak ko ang nagpapatibay sa akin at mga lolo at lola ang tangi kong kakampi. Mabilis na lumipas ang 5 taon, napakabait at bibo ng anak ko. Kaya tuluyan ko na ding nakalimutan si Vincent. Ibinaon ko na sa lupa ang pag-ibig ko sa kanya. Ngunit dahil sa isang pangyayari, hindi ko inakala na posible pa palang mabago ang buhay ko. Isinama ko ang anak kong si Joseph sa bayan. Nais ko siyang bilhan ng bagong damit at ikain sa Jollibee dahil ika-5 taon ng kanyang kaarawan. Subalit hindi sinasadyang bigla kong nabitiwan ang kamay niya at agad siyang tumawid na bangga. Nakulong ang driver pero hindi din naman mayaman ang may-ari ng jeep. Daan-daang libo ang kailangan upang maoperahan ang anak ko. Ngunit kahit anong gawin ay wala kaming pera. Apo, bakit hindi mo subukan na lumapit kay Don Arturo? Apo pa din niya ang bata. Pero Lolo, baka kagaya din siya ni Vincent. Wala na tayong ibang malalapitan, Apo. Kahit ibenta ang bukid natin, ay hindi iyon sasapat sa operasyon ni Joseph, sabi ng umiiyak kong lola. Napakabata pa ni Joseph, Apo. Kawawa naman siya kung lalaking hindi nakakalakad. Lakas loob pumunta ako sa mansyon ni Don Arturo. Pinapasok kami ng isang katulong at naghintay sa marangyang sala. Makikita sa buong bahay ang karangyaan. Naisip ko na kung sasabihin ko sa Don ang tungkol sa anak namin ni Vincent ay hindi niya ipaghihirap ang ilang daang libo. Hanggang sa hinarap kami ng isang lalaking higit 40 na ang edad. Gwapo ito, makisig at napakadesenteng tingnan. Hindi siya kahawig ni Vincent, higit siyang gawapo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Dahil hindi naman ito bumibisita sa bukid, si Lolo ang kausap niya habang ako ay naiiyak. Ilang ulit kong nahuli na tinititigan niya ako hanggang sa kinausap niya ako, nag-utos sa tauhan na magpunta ng bangko. Paglipas ng kalahating oras, ay nagbalik ang tauhan. Iniabot sa akin ni Don Arturo ang makapal na brown envelope. Hinawakan pa nito ang kamay ko. Parang maluluha din na nakatitig pa ito sa akin. Sumama din ito sa amin papunta sa ospital. At sa awa ng Diyos ay nailigtas ang aking anak na si Joseph. Halos araw-araw nasa ospital si Don Arturo at dumadalaw sa anak ko. Hanggang sa tuluyan itong lumakas na at sa bahay na tuluyang nagpapagaling. Si Don Arturo pa mismo ang sumundo sa amin sa ospital at naghatid sa bahay. Ito din ang nagsettle ng lahat ng bill. Maraming salamat po, Don Arturo, kundi dahil sa iyo ay hindi na makakalakad ang anak ko. Huwag kang mag-alala, iha, nag-iisang apo ko si Joseph, mabuti nga at nakilala ko pa kayo. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung bakit wala si Vincent pero di ko na lang ginawa. Isang araw habang nasa bahay namin si Don Arturo ay napansin kong titig na titig siya sa picture ni Mama na tanging meron sa bahay namin. Kahawig na kahawig ka pala talaga ng mama mo, iha, pareho kayong napakaganda. Sabi niya sa akin, sabay hawak sa kamay ko. Kinabahan ako at agad yung binawi. Pasensya na, iha, wala naman akong ibig sabihin sa paghawak sa kamay mo. Paano, iha, magpapaalam na ko sa apo ko at lumalalim na din ang gabi. Nang gabing iyon ay pinag-isipan ko na kung sakali mang nagkakagusto sa akin ang tatay ni Vincent ay hindi ako tatanggi sa laki ng utang na loob ko dito dahil alam ko namang hindi na babalik si Vincent. Pagkaraan pa ng ilang araw
ay sinundo kami ni Don Arturo at sinabing ako ang anak ko at lolo at lola ko ay sa mansyon na niya titira. Noong una ay ayaw ko pumayag at nakakahiya dahil wala naman dun si Vincent. Pero nang kausapin ako ni Lolo at Don Arturo ay sobra ang pagkagulat ko. Ako pala ang anak niyang matagal nang nawawala. Nalaman ko na lang na nagkaroon ng relasyon dati ang nanay ko at si Don Arturo nang magtrabaho si nanay sa resort nila. Pero nang malaman ng parents niyang nabuntis, ay pinadala siya sa ibang bansa upang doon magmasteral. Nalaman niya na pagkaalis niya ay inalis ang nanay ko sa trabaho. Pagkaraan ng ilang taon na bumalik siya at handa nang hanapin ang nanay ko, ay nagkaroon naman ng aksidente ang parents niya at nalagay naman sa alanganin ng pagkalugi ang business nila, kaya pinagpaliban ang paghanap sa amin at nag-focus. Hindi din pala niya anak si Vincent. Inaanak niya lang ito na naulila sa magulang. At kahit papa ang tawag nito sa kanya, ay hindi naman niya ito legally adopted. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap ay mababago ang lahat. Nagkaroon ako ng pagkakakilanlan at legal na kinilala bilang nag-iisang anak ng aking ama. Ganoon din si Joseph bilang nag-iisang apo. Kahit malayo na sa edad, ay pumasok ako sa kolehiyo at nagtapos ng business management at tinuruan ng aking ama sa pamamalakad ng negosyo. Muli na din kaming nagkita ni Vincent. May asawa at anak na pala ito nang makarelasyon ko. At dalawa na ang anak niya nang muli kaming magkita. Hindi ko na siya pinakilala sa kay Joseph. Ang alam naman nito ay patay na ang tatay niya. Nagulat din si Vincent nang malamang ako pala ang nawawalang tunay na anak. Umalis na din sila ng pamilya niya at sa California na nanirahan. Mabait din naman ang asawa niya sa akin. Kaya pinanatili ko na lang na lihim ang tungkol sa amin ng asawa niya. Makalipas pa ang ilang taon, ay magkasunod na ding pumanaw ang aking lolo at lola. Sadyang napakasakit ng pagkawala nila. 35 na ako nang magkaroon ng asawa na isang businessman din at matandang binata. Buong puso din niyang tinanggap ang anak kong bibinata na 36 ako nang isilang ang anak na babae. At nasundan pa ng isang lalaki pagdaan pa ng 2 taon. Ay wala na akong mahihiling pa sa napakagandang nangyari sa buhay ko. Ang tanging nais ko na lang ay ang magpasalamat. 50 na ako ngayon. May 3 na akong apo sa anak kong si Joseph. Nanalaman na ding si Vincent ang tatay at tinanggap na din naman ng asawa ni Vincent. Si Papa buhay pa sa edad niyang 73. Ang pakikipaglaro sa mga anak ni Joseph ang nagpapasigla sa kanya. Hanggang dito na lang po ang mahaba kong kwento at sana ay magbigay inspirasyon sa lahat. God bless po sa lahat.